Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ang guest ko po ngayon, nagpapasalamat talaga ako dahil dati talagang napaka-busy niya pero ngayon nabigyan niya na tayo ng pagkakataon na makapanayam siya. Last month lang, di ba, yung anak niyang guest natin? Pero ito yung pinagmulan. Bakit may mga magagandang buhay? Di ba? Ang kanyang mga anak. Pero, syempre, iba pa rin yung kwento niya. Bilib na bilib ako dito kasi yung yung pinagmulan, tapos yung tumaas, sa pagkataas-taas, tapos naglaylo, pero nung bumalik, ayan na naman siya, maglalaylo naman siya, tapos babalik na naman siya. Pero every time na maglalaylo, tapos bumalik, laging nandyan, laging tagumpay pa rin, victorious pa rin. Ano kaya ang sikreto? Yun ang alamin natin. Ang tawag ko sa kanya, HHYM. Yun. Healthy, handsome, young man. Mga kapatid, welcome natin. Siya naman, ang aking kuya. Ang tawag ko naman sa'yo? Wag na, ikaw, tungkol sa'yo to. Sige, mamaya. Welcome natin, Tears of Cruz, the Pip. Hello, kumusta ho? Sa lahat po ng nanonood sa show ng aking kapatid na si Miss Ami Austria Ventura. Ayan. Sa wakas, natuloy din kami. Yes, oo. Buti na lang hindi na siya busy ngayon. Kumusta ka na? Okay naman. Alam mo naman tayo, di ba? Sa trabaho natin, may panahong kakasunod-sunod. Busy ka. May panahon naman na medyo peaceful ang pangyayari sa buhay. Ito, natapat. Medyo peaceful ako ngayon. Yay! Praise God. Praise God talaga. Oo. In all situations, praise God. Praise God. Dati ka na bang ganyan in every situation? Praise God. Hindi. I would say, siguro nung araw, yung fatalist ako. Yung I face up to kung ano yung ibibigay sa akin ng mundo. Ang tingin ko pa nun, yung mundo eh. Kung ano ibigay sa'yo ng mundo, yun, kailangan harapin mo. Kung magagawa mo paraan, gawa mo paraan. Pero kung hindi, siguro, ang rason ko nun, eto siguro ang kapalaran ko. Not really as clear na kung minsan nagagamit ko ang Panginoon, siguro ito yung ginuhit ng Diyos sa buhay ko. So, basta tatanggapin ko ito, ganun lang. Ganun lang. Pero it was not, hindi ganun ka-clear. Para sa akin, ano ko lang yun, yung pang-unawa ko lang yun as a human being, ganun. Nung araw, ganun. Nung araw, ganun. Pero ngayon, iba na. Ngayon, iba na. Pagka yung may nangyari man, ano mang mangyari, alam kong, totoo, yung pa rin. Hindi, pero at least, alam kong, hindi magaganap to kung hindi pinayagan ng Diyos. Bago ka dumating dyan, pag-usapan muna natin yung i-summarize mo naman sa amin yung showbiz life mo. Actually, I come from a family of musicians naman kasi, di ba, kilala kami. So, kahit itong araw, bata pa lang ako, hilig ko na nagkakakanta ako sa bahay. May cocktail luncheon yung uncle ko, yung El Budigon. Sabi nila, kinausap nila, pagka weekend, alam mo, gusto mo kumanta sa cocktail si Uncle Joey mo. Sabi ko, kakanta lang pala. Gusto ko namang magkakanta talaga. So, every Friday and Saturday, kumakanta ako ron. And to top it all, kumakanta na ako, gusto ko yung ginagawa ko, binabayaran pa ako. Lunes hanggang Biyernes, may pasok. Ilang taong kanya mga panahon na yan? 13. Wow. Friday, I look forward to it dahil pag uwi ko, bibihis lang ako, pupunta na ako sa kakanta na ako. And then one day, dumaan si Douglas Quijano. Nakita niya ako, sabi niya noon, sino itong batang to? Yung mayari nung cocktail na sa uncle ko. Sabi niya, pamangkin ko yan, si Tears of Cruz. May promise. Parang sabi niya gano'n. May potential. May potential. So, in short, sinabi niya, afternoon set ko, tinawag ako, sabi, gusto mo sa next Saturday, punta ka ng National Press Club. Meron pang club noon ng mga press eh. Ano ang gagawin ko? Kakanta ka lang. Sige po. Basta't kakanta. Wala akong problema. So, dinala niya ako. May nakakilala na kagad ako. Pinakilala niya ako sa mga reporters. Then, in short, kumanta ako. Narinig nila. Ganon din ang feeling nila. May itsura naman itong batang to. Ay, napakagwapo. Excuse me. Yun. Tsaka may boses. So, okay. Nakilala na akong ganon. May mga ilang nag-write up na Tears of Cruz III who comes from, of course, ang pinakapamoso kasi sa Tirso, yung lolo ko eh. Yung Tears of Cruz, ang band. So, doon nagsimula. After that, kinukuha na ako sa mga TV shows. Ang unang-unang pelikula pa, hindi ko na ikwento siya. Unang-unang pelikulang napakanta ako, pelikula ni Helen Gamboa.
Oh. Si Miss Helen Gamo, Bang Siya Nga Lang ang title. Tapos doon na nagsimula, paunti-unti. Support, kanta-kanta, labas-labas kami ganun. Hanggang sa one time, lumapit si Temyong Marquez. Artemio Marquez. Kinuha kami, ang lakas ng loob niya, ginawa kaming bida. Musical Teenage Idols ang title. Ginawa. Nung araw, hindi ko pa alam na blessing yun. Ang ano pa nun is, by some stroke of luck. Kumita yung pelikula, sumikat. By some stroke of luck. Nagsimula doon, pagkatapos ng sinundan kagad ni Temyong ng isa pa. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka naman kilala kung sino ka lang na isang ordinaryo kang tao, biglang-bigla. Overnight, mga tao, malapit sa'yo, kinakamayan ka, gusto mong hingin picture mo, papapirma. Ano yun? Yung sa akin? Nag-enjoy ka? Oo, bidang-bida ako. Wow, feeling ko sikat ako, hindi ba? At nilalagyan ka ng mga sampagita, di ba, hanggang dito? Yung bulaklak. Susugat ang batok mo. Talaga? Ang bigat. Tsaka hindi mo pwedeng alisin yun. Kasi magtatampo yung mga fans. At tsaka nare-realize na namin noon na, sipin mo, pinag-iipunan yun ng mga fans para makabili silang bulaklak na gano'n. Sasabit sa'yo. Aalisin mo lang gano'n. Buti wala kang allergies. Butin lang, wala akong allergy. Sa awa ng Diyos. Tapos may mga regular TV shows na kami. Di ba, naging-guest kami gano'n. Tuloy-tuloy na yun, nagtuloy-tuloy na. Until, long story short, sumikat kami for how many years yun? Na talagang, nung panahon nun, sabi nga nila, yung mga ibang gumagawa ng pelikula, pagka makakasabay i-showing ang pelikula nila, umiiwas sila sa pelikula namin. Dahil alam nila, malakas talaga. But then again, sabi nga nila, yung ruling, Newton's law, what goes up must come down. But then, yun nga, unti-unti, later on, bumabagal na yung may pumasok na ibang trend? Offer ng pelikula. Hindi. Lumalabas pa rin naman ako. Tsaka may mga TV shows pa rin. Nag-guesting ako. Pero far in between na hindi kagaya nung dati. Sunod-sunod eh. Diba? Siguro the one thing that kept me alive and surviving was yung pagka-fatalist ko na. Ay siguro yung career ko sa pelikula hanggang dito lang. Okay. So tinanggap ko. So bumalik ako sa first love ko, yung singing. Nagtayo ako ulit ng banda kasama ko yung mga anak ni Matimtimang Cruz pa noon. Okay. Dugtog kami sa club every night. So okay pa rin. I mean, it's a far cry ng kinikita ko ng pelikula na sa banda, hindi ba? Malayo, pero yun nga kasi ako, parang inatanggap ko lang kung anong dumating sa buhay ko. I would say that went on for about 5 years. Until one day, 1985, tagal na, hindi kami gumagawa ng pelikula ni Guy. Biglang tumawag si Mother Lily. Nasa banda pa ako noon. Dumutugtog pa ako nung tumawag. Ang nakasagot si Lynn. May asawa ka na nito? Ay, meron na. 1981 kami kinasal ni Lynn. Nung pinagtapatan niya ako ng pag-ibig. During these times, parang noon, nung pang-imo ang takot mo, mawawala pa yung mga fans mo pagka nalamang may asawa ka na. Kanya secret pa yung marriage namin. Secret pa. Okay. Pero yun, nung kinasal kami, ang mother niya yung nagsabi na, okay lang makasal. Pero ang gusto ng mother niya, Christian wedding. Ang gagawin, na pastor ang magkakasal. Which, well, ako noon, kasal is kasal. Para bang... Wala ka pang relasyon sa Panginoon? Wala akong understanding. Basta alam ko kasal. Okay. Kahit saan mo ko itapo, basta, babae, mahal mo, kasal kayo. 1985, tumawag si Mother Lily. Nausap siya. Sabi ko pa sa kanya nung pag-uwi, sabi niya, uy, tumawag si Mother Lily. Sabi ko, wag maniniwala dyan, mga prankster lang yan. Sabi ko, isipin mo, ilang taon na akong hindi gumagawa talaga ng pelikula. Sabi ko, tapos nga, mga manluloko yan, gusto lang akong lokohin yan. Sabi niya, hindi, wala namang mawawala. Kung tawagan mo si Mother, kausapin mo. Tumawag naman yung tao rito na maayos. Galit pa ako sa kanya na, sige na, pagbibigyan na kita sa, alam ko, manluloko yan. Tawag ako, Mother. Next month. Tirso, gawa tayo pelikula. Si Mother na yung boses, kilala ka. Sige, Mother, kailan? Shooting na tayo bukas. Ano? Sabi, bukas na agad. Mother, ano bang ilang taon na akong dinilig? Tsaka, nagkain lang tayo nag-usap, bukas shooting na. Yung pala, part of the promo niya na gusto niya, mag-first shooting day lang para makatawag siya ng mga press, para maisulat na. Si Mother lang yung naniniwala siya talaga. And which na proven true enough talaga. Talagang kumita talaga yung pelikula na okay na. Nakakagawa-gawa na naman ako ng pelikula. Biglang may isang pelikulang dumating, in-offer sa akin.
Supposed to be ako yung lalabas na artista na ano. Kanya lang, meron akong nung panahon na may isang artistang pasikat na para mang feeling ng on the business side of it, mas kikita kung ito yung kukunin. Mas bata. Mas bata na. So, hindi nakapunta sa akin. Although, yung nag-offer sa akin ng pelikula, binalikan ako, sabi, sorry, Tirso, hindi natuloy yung project natin. Pero meron akong isa pang project. Kanya lang, natatakot akong ialok sa'yo dahil baka hindi mo tanggapin dahil medyo controversial na lalabas kang kontrabida. Ha? Oo, pero yung sa storya, pantay kayo ng bida. Bida kontra bida. Bida kontra bida ka. Kung willing ka ba? Sige, sabi ko, pag-usapan namin. Tinanong ko si Bibsi, Bibsi, may ini-offer sa akin. Kanya lang, kontra bida. Sabi ni Bibsi, malaking malaking risk na gagawin mo. Di ba? Kumbaga, sabi mo nga, sumikat ako, panahon na yung bumaba. Gagawa akong bigla ng kontrabida, sabi niya. Alam mo naman dito sa industriya to, pag yan, mag-change ka ng path mo, pag hindi nag-click yan, mahihirapan na tayong makabangon. Baka magtuloy-tuloy na wala, you'll just fade away na. Ang inisip ko naman noon, sa tagal ko na rin sa business, sabi ko, parang ako ang desisyon ko, worth the risk. I'll try it, sabi ko. Dahil maganda rin naman challenge ito sa akin dahil laging ang ginagawa ko, love team, drama. Mabait, pa-cute, mga ganyan. Sabi ko, siguro panahon na rin mag-risk ako. So, ginawa ko, tinanggap ko. And ayun na naman, alam mo, pero noon, Kristiyano na ako, alam ko na by the guidance of the Lord, tinanggap ng tao yung lumabas akong kontrabida. Although bagong Kristiyano pa lang ako noon, wala pa akong lakas ng loob, tsaka yung nahihiya pa akong aminin sa tao. Pagka meron lang kwentuhan, pagka may nakilala ko na, I go to church sa ganito. Ano ka born again? Yun. Tsaka ko lang sasabihin, ano mo, born again Christian? Pero pagka hindi, natatakot akong i-open na born Christian. Paano nag-umpisa yan? Nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon? Yan ang magandang istorya. Ang may sala niyan ay ang aking mother-in-law pa rin. Nag-umpisa yan noong 1981, nung nagpakasal kami. Magpapakasal kami. Ang mother-in-law nga yung nagsabi, okay lang sa akin na magpakasal kayo, pero gusto ko sa Christian wedding. Okay lang. Kasi ako noon, hindi pa ako talaga, I was not yet a Christian then. Yung sabi mo, hindi naman wala akong tiwala o paniniwala. Niniwala ako sa Diyos, pero parang as far as I know, yun lang yung yun yung paniniwala ko. Sa talam ko, medyo may takot ako sa Diyos. Pero hindi mo siya kilala ng personal. Hindi ko siya kilalang personal. Alam mo lang na may Diyos. Alam ko lang nandiyan siya, supposed to be mabait siya, gagabayan ka. Pero it was not clear sa akin. So, pakasal kami. So, tuloy-tuloy yung kasal. 81. Yun. After a couple of months yung mother na, sabi niya, pag naman, dumalaw naman kayo rito sa amin. Kasi ang layo. Sa 9th Street ako nakatira noon, Quezon City. Ang parents niya nasa BF. Oo, Paranaque. Layo nga. Pagka naman, pasyalan niyo naman kami. Tsaka kasi, 81 yun. May anak namin, si TJ. Oo, TJ pa nga. So, gusto rin makikita yung apo nila. Okay. So, in short, nagsimula kami, nadalaw. Dalaw kami ng Sunday. So, one Sunday, ng dalaw namin, sabi ng mother-in-law ko, baka next week naman pwedeng pumunta kayong mas maaga. Tapos umattend ka ng service. Okay. Ay, oo, mother. Hindi ba? Oo, ma. Basta sumagot ako, oo, kagad. Alam mo na yung sakit ng tao na kailangan magpakitang gilas ako rito, mother-in-law ko to. Papakita ko mabait ako. Sige, ma. Hindi ko naintindihan yung sinagutan ko. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng service. Basta tumawa lang ako. Anyway, in short, punta kami Sunday. Tumutugtog pa ako nun sa bando. So, pag tumutugtog kami, naabot kami ng alas 2, alas 3 sa madaling araw. Tapos anong oras ng service? Alas 9 yung service. Aga, punta kami. Sige, punta na tayo. Ito pala yung service, simbahan.
Hindi ko akalain. Ang tagal pala ng service, inaabot ng 45 minutes or even more. Sasalita na yung pastor. Ito, mga kapatid, alam niyo ba ang pagmamahal sa inyo ni Jesus? Kahit na kayo hindi gumagawa ng tama. Sabi ko, teka muna. Parang na-set up ako ng mother-in-law ko rito. Parang kinausap itong pastor. Kasi lahat yung sinasabi ng pastor, parang mga feeling ko ako. Oo. Parang kulang na lang yung tumingin siya sa akin na ituro akong ganun eh. Oo. Ano man itong pasok kong ito. So, tiis ako ron, di ba? Pagkatapos na yung service, tayo na. Sa wakas, natapos din. Pag gano'n ko, nakakita ko, palabas doon sa hallway ng church. Andun sa labas yung pastor, naghihintay. Okay. Namas, pinakilala. Ay, pastor, ito yung ano ko, sanin-lo ko. Mami, kilala namin, artista yan. Hello, Tirso, pastor. Si Pastor Notario yan. How did you like the service? Sinungaling. Ay, oo. Very nice. Okay, so I'll be expecting you again next Sunday. Ikaw, Tirso, hiling mong magsasagot kasi ng kung ano. Ayun na, nagsimula na yun. Okay. Hindi naman ako makatanggi. I mean, hindi naman talaga ako siguro masamang tao. Pero hindi, sige na. Total, sabi ko, talagang dadalaw din naman kami. Di ba? Sisimba lang naman, kahit na medyo matagal na. Sige na. Naka-oo na ako eh. Nag-oo ko next week. At sinabi mo, na-enjoy mo, maganda. Na-enjoy ko. Tapos, di ka darating. Okay. So, ganun na kami. Pag linggo, dadating kami ron. Tingin na kami ng mga beho. Mamaya. Punta na kami ng church. Tapos, uwi sa bahay. Kain ng lunch. Pagkakain ng lunch, maghahanda na. So, may terrace kasi sila eh. Hahanda na ng mga beho ko ron. Inuman na. So, siguro that still went on for about almost a month eh. Mga 4 Sundays yan. Yung 5th Sunday, maya, kain lunch. Hindi pa kami nakakapaghanda rin sa labas. Hindi mo busina. Nagsilip ko gano'n. Uy, si Pastor, sabi ko. Andiyan si Pastor. Ma! Andito ako si Pastor. Ilabas kami. Pastor, good afternoon po. Napasyal kayo. Sabi ko pa, napasyal kayo. Hindi, may usapan kami ni Mami. Kasi magba-Bible study tayo ngayon. Mabayo ko sinyasan kami. Mamaya na tayo. Upo na, Bible study. Hindi ko alam, mahaba rin pala yung Bible study para di simbahan. Okay. Although yung interest ko was already being tickled dahil ang maganda kasi, hindi ba, yung sa pastor, babasahin niya yung passage, tapos yung hinihimay. Hinihimay para mas maging maliwanag sa atin o maliwanag sa katulad kung bawat salita hinihimay. Na ito, kanya naging ganito, ito yung sinasabi niya dito ng Panginoon dahil ito yung ibig niya sabihin, ito yung dapat natin gawin na maging maayos ang buhay natin, tularan natin yung mga niyo yung mensahe. So makikinig kami ganyan na. And then, yun nga, it happened. June 3, 1984. Bible study. Topic, John 3:3. John 3:3. Ano sabi sa John 3:3? Di ba? You must be born again. Di ba? Born again. Hindi ko alam eh. Di ba? Pinaliwanag niya ngayon. Nakausap ni Christ si Nicodemus. Yes. Di ba na? Ano yung sinasabi mo, you must be born again? Paano yung babalik ba sa matris na babae? Hindi na, parang hindi maintindihan. Hindi. You must be born again. Born of the Spirit. Not born of human descent, but born of the Spirit. So yun, itong ko first time kong narinig naririnig ko na, pero it was the first time na in a very confined place, at saka yung nag-aaral kayo na, para sabihin, you must be born again to be able to enter the kingdom of God. Ano yun? Ba't ganun? Ano yun? Bakit ganun yan? Kasi, di ba, in-explain nga niya, as far as I can remember nun, di ba? Yung, sabi pa nga niya, to those who believed in Him, and to those who accepted Him, to them, He gave the right to be children of God. Bakit? Anak, hindi naman ako ng Diyos, ha? Hindi ba? Ganun yung mentalidad ko, pero
At the end of the Bible study, yun nga yung nag-offer siya yung sinner's prayer. In a very short prayer, you can be assured of your salvation and your assurance that when the time comes, you will be in heaven with Him. Ngayon, sa inyo, kung sinong may gustong sumunod dito, let's all bow down our heads and sumunod lang sa prayer ko. So, yumuko ako. Sabi ko, parang deep down in gusto ko to, gano'n. So, dasal kami. Prayer of acceptance, di ba? So, pagkatapos nun, kwentuhan pa ng konti bago umalis si pastor. Sumalis ni pastor. Kami naman, naiwan na naman kami yung mga baliw. Yung mga bayaw. Habang naghahanda sila, usap kami. Dasal ka ba? Tumanggap ka. Ikaw? Tumanggap din ako. Kasi sinabi niya, eto, nung bago nga pala umalis yung pastor, sabi niya, today is one of the most important days in your life because today you are assured of your place in heaven. You are assured of your salvation and Christ is now with you in your heart. So, pareho pala tayo na Christian na tayo ngayon, born again Christian na tayo. So, it was not really, for some people kasi, di ba, meron ang conversion is para bang isang malaking production number. Sa kami, wala. It was very solemn, it was very simple. In the sala of my mother-in-law with my 3 brother-in-laws, my wife, father-in-law ko, si mama, tsaka ako. Yung pastor, di ba? Doon kami nabigyan ng assurance of salvation, di ba? That even if you pass away in this life, basta pinagkatiwala mo yung buhay mo kay Kristo. Binigay mo yung buhay mo. And from that day on forward, siya na yung susundin mo at siya na yung gagabay sa'yo sa lakad mo. Ng buhay siya yung Panginoon mo. Yun. So, okay. So, uwi kami. Okay. Ganito. Nothing really magical naman, di ba? Pero parang excited ka lang na born again Christian ako. Yung pala yung, ganun pala yun. One of the very first things na yung nag-stick sa akin yung sinabing yung to those who believed in Him, to those who accepted Him. So, kasi sinabi nga ng pastor, 2 bagay yun, huwag niyong kakalimutan, hindi pwedeng naniwala ka lang. Isa sa higit talagang mas yung guys, tinanggap mo siya. Tatanggapin mo siya. Kasi maraming taong naniniwala. Di ba? Sabi nga nila, lalo na sa Pilipino, Pilipino, tanungin mo, niniwala ka ba sa Diyos? Baka magalit pa sa'yo. Di ba? Baka awayin ka pa. Ang tingin mo sa akin? Pagano? Of course, naniniwala ako sa Diyos. Pero, iba yung naniniwala ka sa Diyos at iba yung tinanggap mo na ba siya sa buhay mo. Ako naniniwala talaga. Kung ginawan ng Panginoon yung paraang yun, yung kumbaga, plinano niya sa buhay ko na, okay, ikaw, marami ka nang ginawang kalukuhan, kung saan ka na nagsususot. Ito, iaayos ko na buhay mo. Iaayos kita, makikilala mo ko, matututo kang sumamba, linggo-linggo, at makikilala mo rin yung mga kapwa. Dahil ang kapwa mo Kristiyano ang magpapatibay ng paniniwala mo. Isa rin yun sa nagpatibay sa akin na dapat talaga lagi kang may kausap at may mga kasama kang kapwa mo. Para yung pananampalataya, tumitibay ng tumitibay. Yes. Yung nga, sabi nga nila, ang kaligtasan daw natin is free. Libre. Hindi mo naman binabayaran yan. Wala. Pero hindi siya madali. Dahil marami kang bagay na kailangan baguhin sa buhay mo. Maraming bagay na kailangan mong i-give up. At maraming bagay na tatanggapin mo rin. At maraming pagsubok kang pagdadaanan. For you to enjoy it. Oo. Para nun ma-maximize mo yung salvation na tinanggap mo. Ito, kagaya nun, sabi mo, kanya ako nabanggit dyan, yung unang-unang dagok sa akin ng panahon. Ano yung dagok? Unang-unang dagok sa akin ng panahon. June 3, 1984, tumanggap kami sa Panginoon. Everything was coming up process. Ang ganda ang trabaho. Ang daming pagpapalang dumating. May mga pagpapalang dumating. Talaga palang hindi ka pababayaan. Naakala mo hindi na mangyayari. Oo, di ba? Wala na. Di ba? Hindi ko kalain na manunumbalik na naman yung... Career hindi naman kagad yung pelikula, pero
may mga show na ibang klase, may mga show sa probinsya na gano'n. So everything was going on. Mating bigla ang Pebrero. Namatay yung kapatid ko, si Jonathan. Ito yung first death sa immediate family, sa pamilya namin. Na, kumbaga yung, for a loss of words, nauga ako. Nauga yung pagiging Kristiyano ko, parang ang automatic na reaksyon eh. Bakit ganun? Ba't kinuha mo yung kapatid ko? Akala ko ba, pagka-Kristiyano na ako, magiging masaya na ang buhay ko, maayos na lahat. Everything will be roses. Walang problema. Di magiging maayos. Bakit ganito? Kung kailan ako lumapit sa'yo, at saka mo kinuha yung mahal ko sa buhay. So, since I would say weak pa ako noon eh. 8 months. 8 months. On the 8th month, tsaka hindi pa nga ganun ka-solid yung ano ko dahil yung nga sinasabi nila, hindi pa open yung pagiging Kristiyano ko eh. Matapang lang ako maging Kristiyano pag nasa simbahan, pagkang kasama ko yung mga kapwa Kristiyano, nakakapagsalita ako tungkol sa estado ko. Pero yung pag nasa labas, wala pa akong lakas ng loob na tatayo ako, paninindigan kong ako isang anak ng Panginoon. I'm a born again Christian. Nag-backslide ako para bang I turned my back sa kanya na hindi ka naman pala ganun, hindi ka pala ganun ka, hindi ka naman pala talagang mabait. Kung talagang mabait ka, pababayaan ba mangyari ito? Di ba yun yung question ko? So talagang asama-sama ng loob ko. Matyaga ang sa buhay ko si Lynn. Kasi nangyari yun. Months went on. Nagtatrabaho pa rin ako, pero naging iba ulit yung outlook ko sa buhay. Parang nawala yung spirituality ko biglang nawala eh. Para bang ayokong pinag-uusapan ng Panginoon, ayokong magsimba, ayokong mag-Bible study. Basta walang yung Bible tinabi ko, hindi ko Tapos ito sabi nga nito, "Uy, magsimba naman tayo." Sabi ko, "Ikaw gusto mo magsimba ka? Sige, simba ka rin." Hindi, dapat magsimba ka, hindi. Bakit ganun siya? Di ba? Bakit niya rin yung kapatid ko yan? Kay Lynn ko unang narinig niya, sabi niya, "Huwag sumaan loob mo sa Panginoon Diyos." Sabi niya, "Inisip mo ba? Ang Panginoon Diyos nga, ibinigay yung anak niya eh. Para maligtas tayo sa kasalanan natin, pinabayaan niyang mamatay yung anak niya. At ang gruesome nung pagkakamatay ng anak niya. Pero it was all done because of us, yung kabayaran ng kasalanan natin na dapat tayong ipinako. Siya na lang ang nagpapako para lang maligtas tayo. Kumbaga, binigay niya yung buhay niya at yung dugo niya para matakpan yung mga kasalanan natin at mapatawad tayo ng Diyos Ama. It was still very hard for me to accept that. Pero actually, yun yung tumama sa akin eh. Dahil kumbaga yung bang ayaw mong tanggapin, alam mong totoo, pero ayaw mo pa rin tanggapin yung bang nagmamatigas ako dahil ang pinaninindigan ko, ang kinakapitan ko, yung pagkamatay ng kapatid ko. Sabi mo, yung kay Woody, parang nagkaroon ka na rin ng closure doon. Parang nung naintindihan mo na, di ba, yung nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa Panginoon, naintindihan mo na, nagkaroon ka na rin ng closure doon. Parang na-let go mo na rin siya. Ang tagal, Ang tagal nun. Gano'n katagal? Hindi naman instantly nalaman namin na Kristiyano na pala siya. Talaga? Naging Christian din siya? Time passed by. Hindi naman, paano nangyari? Paano nyo nalaman? Nag-share ako ng testimony. Tapos, nung tapos ako mag-share ng testimony, yun, lumapit yung pastor, sabi nga, "Mr. Cruz, alam mo, do you know that your brother used to attend Bible studies with us? Oh. Your brother accepted the Lord," sabi nga. Wow. Parang, hindi ako nakasagot, ibang, yun pinakamalaking fear namin noon ni dahil his death was instantaneous eh. Na aksidente, nasagasaan eh, di ba? Parang ligtas pa yung kapatid ko. Will he be in heaven? Kumbaga ilang years question sa utak mo yan, pasok-pasok sa utak mo. Yung assurance ba na parang in short, sabi ko, ang lahat ng bagay, kaya ako niniwala ako, lahat ng bagay na magaganap sa buhay ng tao,
may kinalaman ng Panginoon. Amen. And doon, eto, ganyan yan. It was not directly him, but parang itinapat niya doon sa lugar na magbibigay ako ng testimony na nandun yung pastor na yun at yung pastor na yun ang ginamit niya para magkaroon ako ng assurance Na nakakilala sa kanya at nakakita. Na ang kapatid mo na tumanggap siya. Para bang in short of saying, sabihin mo sa kanya na yung kapatid niya, kasama ko na rito sa langit. Kaiyak naman diba? talaga din. Para bang, kanya nga, hindi ako nakasagot nga. Hindi ako nakasagot sa pare. Ha? Ang galing ni Lord talaga naman. Sobra. Super. At least, nagkaroon kami ng peace of mind talaga ni Erlinda. Oh, Hallelujah. Praise God. Bumigay din ako. I went back to the Lord, humingi ako ng sorry. I asked for forgiveness na kung ano man nasabi ko, kung ano man yung nagawa ko na parang itinatwa kita. Tama kasi, hindi lang ikaw ang namatayan, siya din. Oo, yun yung sabi nga nila. Nakapokus ka sa nararamdaman. Oo, pero siya rin pala. Oo, ito yung kapatid mo, aksidente yung pagkamatay. Inala yung buhay niya. Kanya, okay, inamin ko na ano. Nag-sorry ka. Anyway, yung nga, nag-sorry ako. I went back, hindi siya. Hindi siya bumitaw eh. Although sumama rin ang loob niya because mahal na mahal din ito yung kapatid ko. Nung balik ako sa pagiging Kristiyano, bumalik ako. Hanggang talagang kuminsan parang tinutukso ka rin ng pagkakataon. Nung pagbalik ko, ayun na naman, nagbalik din naman lahat ng blessings na naman. Ayun na naman, may mga offers na naman ng magagandang pelikula. Para bang pinapakita lang niyang, anak, andito lang ako. Hindi ako bumibitaw. Ikaw yung naapektuhan nung pangyayari sa buhay mo. Ikaw yung bumitaw. Ako yung bumitaw eh. Tapos nakita ko rin sa Bible yun eh. Di ba? Sa Biblia, palagay nga yun. Na pag tayo sumuko sa Panginoon, kumapit tayo. Tayo ang bumibitaw. Pero ang Panginoon, hindi ka bibitawan. The moment kapitan ka niya, hindi ka niya bibitawan. So, yun. So, nanumbalik ako. Okay. Wow na naman. Tapos yung ang sumunod na dumating na dagok sa akin, ako na. Ako na yung tinamaan. Nagpa-schedule kami ng executive check-up lang. To make the story short, pa-check-up kami. Pagkatapos nun, sinabi sa amin nung nag-check-up, Mr. Cruz, meron ba kayong doktor dito? Bakit? Meron mo kasi kami nakitang lump sa lower part ng right lung ninyo. Parang nalaglag yung puso ko eh. Di ba? One of the things pati noon, panahon yun, naninigarilyo pa ako eh. At saka nung araw, naninigarilyo ka, alam mo yun, yung linuloko mo sarili mong inasabi mo, aba, hindi. Dahil usong-uso na yung nagkakakanser. Hindi ako magkakaroon yan. Hindi naman ako ganun kalalaman ni Garillo. Para ba, dinalagyan ko lang justification yung ginagawa kong mali. Biglang yun na nga, sabi. May bukol. Meron naman po, may kakilala ko. Sige, buti siguro magpa-check kayo para for confirmation. So, nagpa-check up ko sa doktor na kaibigan ko, si Romel Carino. Tapos sabi niya, siguro mas maganda pa, pa-biopsy ka. Pa-biopsy ka para sigurado tayo. In short, nagpa-biopsy. Ayun na. Nasa Batangas kami, tumawag, kinonfirm. Malignant yung cancer ko. Iyak na to na. Uwi na tayo, ayoko na dito sa Batangas na. So, uwi kami. Ako mismo, di ba, bigla ako natauhan. Ang tagal ko na pinapangako, titigil na ako ng paninigarilyo. Ang tagal na. Nung lumabas yung biopsy ko, doon talaga nagkatotoo, talagang tumigil ako ng paninigarilyo. Para bang kailangan pala may mangyari pang ganun sa buhay mo. Sa katigasan ng ulo ko, kakahiya pati, di ba? So, sige, tigil. Sabi nung doktor, as soon as possible, pa-opera ka na. Sabi, huwag na natin patagalin. Sabi nga nila, merong dasal na dasal. Meron yung totoong dasal. Ito, totoong dasal ito. Describe mo nga paano yun, anong ginawa mo, yung totoong dasal mo. Yung lalim na yun. Wala, talagang I was asking for a miracle. Di ba? Lord, please, remove this cancer in my body. Maawa kayo sa akin. Yun nga, sabi ko, nakaupo ka, nakaluhod ka, nakaupo lang ako. Wala, tulala lang ako. Miyak ka? Hindi naman, takot lang ako. It was fear. Meron pa akong, nagtitaping pa ako ng show noon. Kasama ko si Piolo.
pumunta ako sa set, hindi ko sinabi may operation akong Sabi ko lang, may minor operation lang ako, nagpapaalam ako. Pwede bang, 1 week lang. Inihanda niya yung mga gamit ko, dala-dala na namin, kasama ko na siya sa taping. Taping ako. Pagkatapos ng taping ko, pagsakay ko ng kotse, tuloy na kami ng ospital. Diretso na ng hospital. Prepare na ako. Pag ganun ako. Tinutulak na ako papunta sa OR. Tinitignan ko yung mga ilaw. Tinitignan ko, pinipilit ko pag-aralan. Makita ko pa kaya ito? Kasi iniisip ko, paano kung hindi na ako lumabas dito ng buhay? Di ba? Wala, ang lamig. In short, yun yung huli ko naalala. I was looking up sa ceiling, kikita ko yung mga ilaw. Tapos parang pelikula. Blackout. Tapos nagising ako. Ang tahimik. Ang tahimik. Ang lamig. Tingnan ko, puro puti na nakikita ko. Lord. May naglakad ba? May dumaan, nakaputi rin. Oo. Nasa langit ba ako? Lord. Tapos biglang may pumasok. Nurse. Mr. Cruz. You're awake na pala. Just inform your doctor. Andito pa ako. Buhay pa ako. Ganun ako. Dinala na ako sa kwarto. Ang bilis. I knew the hand of God was with the doctor who operated on me and the anesthesiologist, the cardiologist. I knew that God was guiding all of them. Kasi it all happened in 5 days. After 5 days, umuwi ako sa bahay. Nakakalakad ako, pero hindi naman gano'n ka. True enough, after a week, tumawag yung oncologist ko for me to come to the office. Pumunta ako. Chinek niya yung parang x-ray ko. Galing, ha? Maganda pagkaka-operasyon. Natanggal lahat. Okay, natanggal lahat. Pero hindi ba, sabi nga, hindi naman guarantee na porkit natanggal, ligtas ka na. Di ba, merong nangyayari, bumabalik, or merong hindi natanggal lahat. So, meron pa siyang in-advise sa akin na hindi chemo. It was a new procedure, parang ang tawag nila adjuvant therapy. It's not curative, it's supposed to be preventive. Kasi sabi ng oncologist ko, sabi niya, pwedeng hindi na natin gawin ito. Pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko gawin na natin. Mas para bang, kasi. Kung ano naman ang mangyari, we left no stones unturned. Okay. Ginawa natin na. During the process na nasa hospital ako, there was this person na may binigay sa aking verse. And that became my life verse dahil doon sa operasyon ko nangyari. Yun yung Numbers 23:19. Na according to that verse, sabi nga, God is not man that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? Sabi nung pastor na nagbigay sa akin, tandaan mo, ang Diyos pag nagsalita, tutuparin niya yung salita niya. At pag ang Diyos ang nangako, siguradong matutupad din yung pangako at mabubuo yun. Kapitan mo yan, sabi niya, kapitan mo yung salitang yan. Dahil ang Diyos hindi nagkakamali at hindi maaaring magbitaw ng salita na hindi niya gagawin. And true enough, talagang yun yung paulit-ulit, rini-recite ko dati. Rini-recite ko. Ngayon nakakapagsalita ako. Ngayon na-realize ko na, Lord, ang bait mo. Sobra. Diba? Sobrang kabaitan mo. Na sa dami na nang nagawa akong pagkakasala, aminado ako, hindi ako perfectong tao, layo. I am far from perfect. Sa dami na nang nagawa akong kasalanan, sa dami ng mga pagkakamaling nagawa ko. But up to now, you still forgive me. There was even a time, eto nga, balikan na lang natin, dahil ako, I try to avoid this. Ayaw kong pinag-uusapan. Nung namatay yung anak ko. Yeah, okay. This was 2017 na. 2018. 18 na. 2018 November. Yun ang pinakamasakit. Sabi ko nga, kung meron mang masasabi kong pinakamasakit na naganap sa buhay ko, nung namatay yung anak ko. And for a while, ayun na naman ako, umulit na naman ako. Question ko na naman siya. Sabi ko, bakit ganun? Nung ako nagkasakit, pinagdasal ako ng asawa ko, pinagdasal ako ng mga anak ko, niligtas mo ako.
bakit itong anak ko, pinagdasal naming lahat, sobra-sobrang pagdadasal ko, bakit kinuha mo? Why? That was, yun yung, ano ko noon yung, nandun na naman yung galit ko. Yung, siguro bilang tao lang na tsaka ama. Di ba? Napakasakit para sa akin Ang gumawa rin ng paraan para matauhan ako yung anak ko pa rin si Bobby. Yung pangalawang anak mong lalaki. Siya, nag-aano na siya noon, nag-uumpisa na siya. He was starting to dabble into yung Christian walk talaga. I mean, hindi lang yung tinanggap si Kristo, hindi lang yung naging pinag-aaralan na niya talaga yung salita. Serve God. He was decided to serve pa. Si Kuya pinagaling ng Diyos. It just so happened, nung pinagaling ng Diyos si Kuya, nasa langit na siya. Nung kinuha siya sa langit, magaling na siya roon. Alam kong tama yung anak ko Alam ko. Kaya lang yung hindi ko malaman ng tao ganun Bakit ang hilig natin kumapit sa masakit? Di ba bakit? Ba't hindi ko mabitawan na wala na yung anak ko, na namatay yung anak ko? Hindi ko pag iniisip mo, parang hindi ko mabitawan. Ayaw kong bitawan. Di ba yung sakit na parang ayaw kong bitawan, parang gusto ko pang kapitan. But it's a good thing. And alam ko, gawa rin ng Panginoon yun. Ginamit ng Panginoon si Bodhi to make me realize na mali ka niya sa pag-iisip mo yan. It's painful. Sometimes may mga trials na masasakit. Tsaka hindi mo maintindihan. Na hindi ko maintindihan. Ang tagal bago ko naintindihan yun, di ba? Ang tagal bago ko naintindihan yun. Pero, now, I can clearly say na ang Panginoon, mayroon mang mangyaring masama sa buhay mo na feeling mo masama. Later on in life, as you walk through life, na buhay ka pa, unti-unti, pakikita niya sa'yo, kinailangan mangyari yun. At saka talagang, sabi nga, matututo tayong tanggapin yung katotohanan na lahat tayo naman tatawagin niya Dadating at dadating yung araw, tatawagin niya tayo. Ang question lang, saan ka ba pupunta? It was time for Kuya to go out to heaven. Parang he was called by God. Ayan, yung nga sabi ni PJ, ni Bodhi, tandaan mo pa, ang ganda ng lagay ni Kuya ngayon doon sa langit. Maayos na maayos siya ron. Gaayos siguro siya ron yung palasyo namin, yung mansion, yung pinangako niyang mansion. Inaayos siguro ngayon ng anak ko yun. And every now and then, yun nga, there are days when I can tell this story simply, matter of fact. And then there are days na pagka ikinikwento ko kasi, puma-flashback yung buhay ng anak ko. Yung mula ng bata siya, magpa-flashback na lang. Bang lahat yung nangyari sa buhay niya. Magpa-flashback. Kanya umiiyak ako kumisan. Kumisan naman, naikikwento ko ng normal lang, na maayos. By the grace of God, binibigyan niya ako ng enough strength para ma-share ko yung pangyayaring yun sa buhay ko. Madami kayong pinagdaanan, marami ng pagsubok, talagang maraming bagyo. No. Pero laging nakakabalik, laging nakaka-bounce back. Trahedya, lahat na, sakit, di ba? Pera, trabaho. Pero ano yung pinakasikreto? Yun, mismo? sabi ko sa'yo. Ngayon, masasabi ko, at alam ko, matitiyak ko, na ang sikreto, nasa kamay pa rin ng Panginoon. Lahat ng naganap sa buhay ko, mula nung simula, yung sumikat ako, tumigil yung pagsikat, bumaba, di ba? Parang isang tagumpay, nagkaroon ng defeat, lalo. Biglang-bigla, at a certain point, nabuhay na naman yung karir ko, di ba? Anong ginagawa mo bago mangyari ulit yun? Wala kanya nga Yun nga yung pinagtataka ko Hindi ba sabi ko kasi ako ang taong, kapag may naganap sa buhay ko na ang feeling ko, talagang eto na yun, wala akong magagawa, tatanggapin ko yun. Pipilitin ko sana kung meron akong kakayanang baguhin, gagawin ko. Pero hindi Dadanas ako ng pagkagapi, pero biglang-bigla, kumbaga, yung sinasabi nga na may mga pintuan na magbubukas May mga liwanag na dadating Merong mga biglang, may pabuya na ipadadal sa iyo, Panginoon May makakaangat ka. Andun ka na naman. Ang saya, lahat and everything. Tatakbo ang buhay mo. And then, laging, kahit paano, parang laging may mangyayari sa kuna. Mahihinto na naman. Tapos kung kailan nakala mo, wala na. Andun na lang talaga.
Eto na naman, biglang bubukas na naman ng pagkakataon. During that time, hindi ka nagdadasal o kumamano kay Lord, malapit sa Kanya. Nagdadasal ako. Tinataas mo sa Kanya yung mga sitwasyon na yan. Yeah. Talagang, the regular na dasal na, Lord, please guide me, bless our family. Panginoon, sana bigyan mo rin ako ng trabaho dahil may mga tungkulin akong kailangan tuparin sa pamilya ko. So kahit ano yung mga nangyayari, yung faith mo hindi nawawala. matinig, maugaman ng konti, bumabalik ka. At saka sabi ko nga, siguro kanya ganon, through yung mga pinagdaanan kong unang pagsubok, doon lumakas yung loob ko. At doon ako naniwalang hindi ako pababayaan ng Panginoon. Gagabayan ako ng Panginoon. Dahil nangyari na sa in the past. Nangyari sa akin in the past. And talaga namang nangyayari. Di ba? Talagang may kasagutan lagi yung mga pagsubok. Dadaan ka ng pagsubok, tapos yun, may kasagutan. Tapos kumisan, di ba, babalik ka sa Bible, magtitingin ka. Kumisan, nangyayari, makikita mo talaga yung sagot doon sa katanungan mo. Mahahanap mo, makikita mo rin sa Bible, eksakto. Oo nga, ganun nga yun. And then, of course, ayun nga, sabi ko sa'yo, maswerte ko na hindi maswerte. Biyaya ng Panginoon. You're so blessed. Binigyan ako ng mga anak na mababait din. Super. At binigyan ako ng asawang mabait din naman sa akin. Super duper. Grabe. Ayaw maniwala. Hindi. Mabait yan. Napagtsatsagaan niya ako. Oh. Mas binigyan siya ng the Lord gave my wife mountains of patience. Diba? Only by the grace of God. Only by the grace of God. Yung pasensyang yun. The secret is belief in God and having faith in God. Sabi nga. God looks for a childlike faith in us. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, kung pwede lang yung childlike faith, yung talagang kung paano magtiwala ang bata sa magulang nila. Yes. Diba? As you grow, Christianity is a way of life nga. You grow and you learn as you go through life. Hindi naman siya parang instant coffee na. Oo. Tinanggap mo, okay na. Mga tao pa man din ngayon sanay sa instant. Oo, di ba? Tsaka yung transformation mo, yung growth mo ngayon habang tumatagal, gumaganda yung pananampalataya mo, tumitibay na tumitibay. Kasi kung bibigay lahat kagad sa'yo ng Diyos, para bang... Ay, walang ang bilis naman. Ganun lang pala yun. Hindi mo ma-appreciate. Parang pag inisip mo kami, hindi man nung tumanggap kami sa Kanya, nothing magical, nothing na yung supernatural, pero deep down inside, nung later on, tsaka namin na-realize na yung pala, yung pagbukas mo ng puso mo at pagtanggap mo sa Kanya, doon nagsisimulang lahat. Yes. And you only learn it through the grace of God and through experience habang tumatagal. Nararamdaman mo, nakikita mo, nagaganap sa buhay mo. Pag tinanggap natin yung salvation, kailangan palang halukayin mo, pag-aralan mo. Tapos ang daming pang gifts na marireceive mo. Ang daming laman sa loob. Tsaka yung okay na yun. Hindi okay yan. Alamin mo, tignan mo anak, mayroon pa yan sa ilalim. Ang dami pa. Di ba tignan mo at pa hindi nauubos. Anong pwede mong ibahagi doon sa mga manonood natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon or maaaring mga pagsubok na pagdadaanan nila or pinagdadaanan nila ngayon? Ano yung mensahe maibibigay sa mo mga sa kanila? nanonood rito sa programa ng kapatid ko, ng pagpatid kong, eto rin, biglang ito ang naging mission mo sa buhay. To share the word of God. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo. Ang masasabi ko lang po talaga, have faith at maniwala kayo sa Panginoon. Tanggapin niyo po ang Panginoon. Hindi ho yung basta lang okay lang. Hindi ho. Tandaan niyo, wala na pong iba pang gaganda sa binibigay ng Panginoon na katiyakan ng kaligtasan. Sipin niyo, tinitiyak niya ang kaligtasan ninyo na kung ano't ano man ang mangyari sa inyo, sa langit kayo tutuloy. Dalagang isuko lang ninyo ang buhay ninyo sa Kanya. Sabi nga, have this personal relationship with God and everything will fall into place. Basta ibigay nyo lang ang buhay niyo sa Kanya and pabayaan yung siya na po ang gumabay sa inyo sa lahat ng bagay. Ako po, basta sabi ko lang, hihingi ko ng kapatawaran ng sarili ko. Kung nakikita nyo man nung lumalabas akong masama, trabaho lang po yun. Sa pelikula lang po yun. Ako po, hirap na hirap po akong magpaliwanag niya sa ibang tao lang kung may lumalapit sa akin. Masyadong magaling kasi. Bakit ka masama? Hindi po ako masama. Ano lang po yun? Trabaho lang po. Opo. Tandaan niyo po,
kahit yung pong gano'n na sa linalabasan ko, biyaya pa rin po yan na nanggagaling sa Panginoon Diyos. Binibigyan pa rin ako ng Diyos ng talento na gamitin ko. Kanya lang, yung nga, kung minsan talaga sa palabas, kailangan mayroong gumawa ng masama para maging maliwanag sa tao. Gumagawa man ako ng tumatanggap man mo ako ng masama ako, tinitiyak ko na sa bandang huli, hindi ako magiging victorious, na hindi ako magwawagi. Laging magagapi ang masama. Yes, yun kabutihan pa rin ang magwawagi. No. Basta't yun lang ho. When you get the chance, let's say, kung may mag-imbita sa inyo, umattend kayo ng simbahan, wala naman ang mawawala, hindi ba? A-attend lang kayo ng simbahan. Makakabuti pa sa katawan ninyo. Pero, kapag ka may nag-offer po nung sinasabi nilang gusto nyo bang tanggapin si Jesus sa inyong puso, huwag nyo pong bibitawan ng pagkakataon na yun. Because that will truly be the greatest decision you will make in your life is when you pray to accept the Lord Jesus Christ in your heart. At sana po, mangyari yan. Sana po, magkita-kita rin po tayo sa simbahan namin. Malay ninyo, doon tayo magkausap-usap, magkakilala tayo. Huwag na natin patagalin. Ngayon naman, pwede na mangyari yun. Ayun. Bakit di mo sila imbitahin at tanggapin na Panginoong Hesukristo? Sa inyo po. I-guide mo sila and then pray for them. Dati, alam niyo po, ako, meaning ko po, nung araw, nung hindi ko pa nawawari, hindi ko naiintindihan ang ika nga magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Naniniwala naman po ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos noon. Kanya lang, hindi po ako yung regular na taong lagi nagsisimba. Kumbaga, ang pamamaraan ko nga noon, kumbaga yung sinasabi nga, binibigyan ko ng dahilan. Pagka hindi ako nakakapunta ng simbahan, dahil may trabaho, mas inuuna ko yung trabaho, kanya pag nagpunta ako sa simbahan, yung tinatawag nilang buying your way into heaven. Ginagawa, akala ko, kung magbibigay ako ng malaking donasyon sa simbahan. Wow! mababayaran ko yung mga kasalanan ko at maliligtas ako. Para bang, sa mga lumalabas. Pag tumutulong ka sa tao, gano'n. Maganda yung intention, para bang sinusuhulan ko ang Panginoon na, Lord, ang laki ng binigay kong donasyon na. Bawasan niyo po yung kasalanan ko. Di ba? Yung gano'n ng ano. Which is hindi ko alam na there is no way that you can buy your way into heaven. The only way you will get into heaven is when you accept the Lord Jesus Christ. Have faith in Him. Pag tinanggap mo siya, ayan lang. Yun lang ang katiyakan na maliligtas ka. It is not just your faith. It is grace by faith. Di ba? Grace. God's riches at Christ's expense. Yung acronym ng grace. Tandaan niyo po, ang dasal po, hindi mahalagang mahaba. Ang kailangan tapat siya. Kailangan tapat sa puso ninyo. At saka pag nagdasal kayo, kanya nga Ama natin siya sa langit, para kang nakikipag-usap sa Ama mo sa langit. Maging tapat ka, maging makatotohanan ka, at mas pakikinggan ka ng Panginoon sa ganung pamamaraan. Ngayon, kami mag-o-offer ni Ami sa inyo, kung maaari, kung gusto ninyo, kung may mga nanonood man na gusto niyo tanggapin ng Panginoon. Ito po ang tandaan niyo, hindi po ako ang magliligtas sa inyo, kundi ang Panginoon. Yes. Ako po, instrumento lang. Ang idadasal ko po ay sundan ninyo. Dahil yung mga salitang yon, kung kayo ang magsasalita, para bang sinasabi niyo sa Panginoon. So, pag binigkas po ninyo ito, kung susundan niyo ako sa aking dasal, sabihin niyo po ito na para bang kinakausap ninyo ang Panginoon sa ngayon. Amen. Okay? Sige, let's all bow down our heads and come to the Lord in prayer. Dear Father and God in heaven, thank you so much for loving me. Thank you so much for loving us, dear Lord. I know that you died on the cross to save us from our sins. And I believe you also rose from the dead. Dear Lord, I accept that I am a sinner. I pray that you wash me of my sins, dear Lord. And from this day on forward, I accept you into my life. I open the doors of my heart, and I pray that from this day on forward, kayo po ang gumabay sa akin, gabayan niyo po ako sa aking buhay, at kayo po ang susundin ko. And I claim you as the King and the Lord of my life. Again, dear Lord, thank you so much for the gift of eternal life na kayo lang po ang makapagbibigay sa akin. Again, patnubayan niyo po ako sa paglakad ko sa mundong ito hanggang sa dumating ang panahon na tayo po ay magkikita sa langit. Ang lahat ng ito ay dinadasal ko sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas.
Amen. 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 Kung sinabi niyo po yung prayer na yun, in a very simple way, kayo po ay nabigyan ng katiyakan na kung ano man ang mangyari sa inyo, automatic po, sa langit tayo. Sabi nga nung iba, your last breath on earth will be your first breath in heaven. Ganong kabilis ang akyat mo. Hallelujah. Yes, Lord. At tandaan ninyo, gaya na sinabi nga sa Numbers, God is not man that He will lie and that He will change His mind. Once He says something, pwede nyo pong pagkapitan yan panghabang buhay. Panghawakan niya. Papanghawakan nyo po yan. God is good. Amen. Yes. Always, all the Always. time. Thank you very much, Tito Third. Thank you sa'yo. Grabe, napagpala kami Alam mo, lahat. sa totoo, alam niyo po, matagal na akong, matagal na po ito ang usapan namin ito ni Ami. Hindi lang matuloy-tuloy. Naunahan patuloy ako nung anak ko. Yes, isang malaking pagpapala yung pagpapaunlak mo sa amin. Kaya, glory to God. Hindi, glory to God. Yes, Panginoon, pagpatuloy niyo po pong pagpalain ang aking kapatid na si Tirso Cruz III, O Lord, mula ulo hanggang kanyang paa. May he be healthy always, body, soul, and spirit. In Jesus' name. Amen. Ikaw rin, Complete shalom. Ikaw rin. Sabi nga nila, maaaring hindi po kami perfecto. Pero hanggang nandiyan kayo, parang perfecto na rin kayo. We have a perfect God. Yes, because we have a perfect God. Amen. Maraming salamat po. Thank you, kapatid. Hanggang sa susunod pa rin. Dito pa din po sa Finding Hope with Ami and now, syempre, with Tirso Cruz III. God bless po sa inyong lahat.